Tila mag-isa na lang ang transport group na Manibela sa ikinakasan nitong tigil pasada kontra korupsyon at jeepney modernization. Nadagdagan kasi ang bilang ng mga grupong hindi lalahok sa strike gaya ng pro-movers na suportado ang PUV modernization at suportado rin ang liderato ng LTFRB. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Mariing tinututulan ng Pro-Modern Vehicles for Economic Response Stability Transport Alliance ang hirit ng ibang transport group tulad ng Manibela na ibasura o muling ipagpaliban ang consolidation ng jeepney para sa modernization program hanggang katapusan ng taon. Kung ang kahilingan ng ibang grupo na magkaroon ng extension ay muling pagbibigyan, hindi po ito matatapos, magiging rubber stamp po ang gobyerno natin. Giit ng pro-movers na binubuo ng mga pangulo ng iba't ibang sektor ng transportasyon, solusyon ng modernisasyon upang masawata ang mga kolorum at out of line ng mga jeepney. Bukod rito, umaabot na rin sa halos 3 milyong piso ang kanilang operational expenses na mas lalong nagpapabigat sa mahal na upa ng malaking terminal at paradahan ng modern jeep. Kung muling pagbibigyan ng extension, ito ay magsisimuling pagbaliwala ng ating pamahalaan sa 70% na consolidated entities na ng aming sektor. Matatanda ang nagkakasa ang Manibela ng transport strike sa Lunes upang iprotesta ang jeepney modernization at ang umano'y korupsyon sa Department of Transportation at LTFRB. Kahapon, bumaliktad na sa kanyang testimonya ang tinaguriang whistleblower na si Jeff Tumbado. Pero ang Manibela, tuloy pa rin daw ang protesta. Tuloy po ang tigil pasada, tuloy po ang protesta sa harapan ng Malacanang. Hindi po tayo titigil hanggat hindi po ito natutuldukan, nasusolusyonan. Na tayo po ang ating hanap buhay ay sa December 31 ay may pagpapatuloy pa rin po natin. Pero hindi nila ito susuportahan ng pro-movers. Pinaninindigan na kami ay hindi makikilahok sa isa sa gawang transport strike ngayong darating na October 16 ng isang grupo na naglalayon pahirapan ang ating riding public. Samantala, hatiri ng magkakaibang transport group ukol sa isyu ng korupsyon sa ahensya. Yung problema nila ng kanyang bossing na si chairman, yun lang naman ang binabawi niya eh. Pero yung korupsyon nandoon pa rin. Sinasabi nga niya na sana maimbestigahan at sana ay masolusyonan ito. Ibig sabihin, yun, inaamin niya talaga yan. Ano? Kami sa aming grupo, 10 na ibang pang grupo ng transportasyon ay nagpapahayag at tahasang nagsasabi na kami ay nagproseso ng aming mga dokumento at kahit isang singkong duling ay wala po kaming ibinibigay sa LTFRB at wala rin pong anumang pabor ang hiningi ng aming butihing chairman. Giit ni Balbuena, hindi ito natatakot sa anumang asuntong pwedeng kaharapin upang malabanan ang korupsyon. Alam mo, kahit barilin mo ako ngayon, di ako natatakot sa'yo. Kahit kasuhan mo akong patong-patong na kaso, di ako natatakot sa'yo. Yun lang ang gusto kong iparating sa'yo. Ang Department of Justice naman magsasagawa na rin ng investigasyon sa aligasyon ng katiwalian sa loob ng LTFRB. Meron kami anti-graft desk sa NBI. Usually yan, motopropyo, pinupuntahan na yan ng agents sa NBI. But we will remind them. Makikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation para makuna ng salaysay ang dating Executive Assistant ni suspended LTFRB Chairman Chopelo Guadis na si Tumbado. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.